Yan, magandang buhay po sa lahat. Na-aresto po si Dato Adlaw ngayong umaga. Niyayaya ko po na magkwentuhan tayo ngayon, mga gising na Maharlikano, mga kapatid nating kapwa-tao, kung anong nangyari. At iniimbitahan rin po natin ngayon si Maharani Sona Shilo, sana dalo sa ating live. Paki-share po kagad nito kasi sobrang importante ng mga pag-uusapan natin. Nakakalungkot at the same time expected ko na nung inaresto po si Dato Adlaw ngayong madaling araw na yung magiging reaction ng tao. Puro laugh react. Marami pong natatawa. So, para po itong panahon natin nung 2022, nung nakulong rin po tayo, tawa ng tawa yung mga tao dahil kinokontra natin yung lockdowns, kinokontra natin yung face mask, di po ba? Tsaka peaceful gathering tayo sa Liwasang Bonifacio. Nanalo po tayo doon sa kaso natin nung nakulong po ang tinatawag yung GM6, Gising Maharlika 6. No, kaya ang una ko pong perspektibo dito habang hinihintay po natin sila Maharani na sumali. Pinakauna ko pong perspektibo dito, kinailangan mangyari yun at nangyari na. Isang sakripisyo kung ano mang perspektibo mo, kung tama ba o mali yung ginawa ni Dato Adlaw para mapag-usapan ng tribal self-government, mapag-usapan ng customary law, mapag-usapan kung sino ba yung mga tunay na katutubo. Kasi ang sinasabi nila, bogus na lumad, bogus na katutubo si Dato Adlaw. Okay, sa lahat po na nanonood ngayon, ang lagi nating paalala, gamitin natin ang ating mga discernment. Ako po si Maharaja Isa, Dato Al, ang inyong kapatid. Lahat po ng sasabihin natin ay isang mensahe na dapat dino-double check. Hindi po dapat kagad pinapaniwalaan. Okay. Grabe. Kasi malalaman po natin dito kung sino yung diwa na magigising sa pagiging lumad. Kung sino yung susunod o mag-a-apply doon sa mga tinuro ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Ang katotohanan po na alam ko ng inyong kapatid, Dato Al, Maharaja Isa, lahat ng tao sa mundo katutubo. Wala po tayong ibang panggagalingan kundi ang lupa. Hindi po ba? Ang kustumbre natin, ang batas natin, nakasulat man o hindi, ang ating mga kalupaan sa buong mundo hindi mahihiwalay. Ang ating kahanginan hindi mahihiwalay, ang ating mga katubigan hindi mahihiwalay, ang ating kaapuyan hindi mahihiwalay. At logic lang po talaga, sa mundong ito, sa lupa lahat tayo tumubo, hindi sa Mars, hindi sa buwan, hindi sa Pluto. Yan po ang malalaman ng lahat ng taong makakaparinig nito. Tama man o mali ang tingin nyo sa ginawa ni Dato Adlaw. Ako po, tama man o mali ang ginawa ni Dato Adlaw, para sa akin, katutubo siya. Dahil lahat ng tao katutubo. Yung pag-recognize ng NCIP pagdating sa katutubo, pakibasa naman po. Kasi meron tayong Section 19 ng Republic Act 8371 ng pagiging independent. At nasa IRR or Implementing Rules and Regulations ng ating RA 8371 na optional po ang magpa-recognize sa NCIP. Mahal na Chairperson, Commissioner Jennifer Sibuglas at lahat po ng mga Commissioner Regional, ang trabaho nyo po ay mag-recognize, hindi po mag-identify. Ang mismong guidebook to IPRA nyo, page 4, pahina 4, sinasabi na lahat ng Filipino ay indigenous. Tama po ba? So dapat malaman ng lahat ng tao na lahat ng Pilipino katutubo. Ano pong ginagawa nyo? Di po ba meron lang po kayong listahan ng recognized 110 tribes?
Dati po ba 110 yan? At sino pong nauna? NCIP o katutubo? Sino pong nauna? Republic of the Philippines Incorporated o katutubo? Sino pong nauna? Ang mga confederation, ang kaharian ng Ilocandia, Confederation of Panay, Republika ng Malolos, Sultanates, sino pong nauna? Di po ba? Saan po ba binase yung governance na meron tayo ngayon? Hindi po ba sa mga pamumuno ng ating mga ninuno? Ulitin ko, ang trabaho ng NCIP ay hindi mag-identify kung sino ang katutubo dahil lahat ng tao sa mundo katutubo. Ang role niyo po para i-recognize kung sino po yung mga katutubo. Ngayon, kung tama man o mali yung ginawa ni Dato Adlaw, I will support bilang si Maharaja isa yung karapatan niya bilang katutubo na hindi siya sa civil court dinggin, sa tribal court. Napakaganda po dahil sa Surigao may tribal court. Okay, meron din po dito sa Batangas. Meron din po sa Visayas. Marami pong tribal court sa Mindanao. So, sa lahat po ng sumusuporta kay Dato Adlaw, willing po si Maharaja isa na tumulong, kami nila Maharani Sona Shilo, kung sa tingin yung tama yung ginawa niya. Ako naman, gusto kong alamin lahat. Bago sabihin tama ba o mali yung ginawa niya, gagamitin ko muna yung pag-oobserba ko. Pero, uulitin ko, hindi siya dapat sa korte ng civil elites. Dahil yan ang sinasaad sa Section 65 ng RA 8371. Primacy of customary laws and practices. Tama po ba? Ngayon naman po, nakita ko po yung mga ginawa nila Dato Adlaw na ang alam ko po, pinadlakan nila yung mga negosyo. Pero nag-notice sila sa bawat isang tao. Tapos, ang sabi nila, please correct me if I'm wrong, sa lahat po ng followers ni Dato Adlaw, ay nangongolekta siya ng buwis sa mga tao. At nung inaresto po sila, wala silang tribal peacekeeping force para idepensa yung mga sarili nila sa pagpasok ng mga pulis. Ang siguro pong paalala ko sa lahat ng nagpa-practice ng self-governance, interfacing po tayo. Yung mga kapatid po natin na nagseserbisyo sa sibil, katutubo rin po sila. Nakalimutan lang nila. Hindi po pwede na, para sa akin po na iniiwasan natin sila or hindi sila kasama sa usapan. Di po ba? Hindi po porket may primacy ang customary laws ay hindi sila kasama. Maganda po na isama sila. At sa akin naman po, bakit po nating uunahin isarado yung mga negosyo at buwisan yung mga kapwa natin? Yun na nga po yung ginagawa ng sibil. So lahat po ito, pag-usapan po natin kung magkaroon ng chance sa pagdating ng korte. Pero yun po muna. Nakakalungkot na maraming taong natatawa. Sabi nila, anong magagawa ng kapangyarihan, ng hangin, lupa, apoy, at ganyan. Yan din po yung mga, yung mga klase ng diwa at konsensya ng lait sa mga taong, ayaw sa sapilitang bakunahan. Tinawanan nyo. Ngayon, ilan na yung namatay? Ilan na yung excess deaths? Tinatawanan nyo na bogo silang katutubo. Kayo mismong tumatawa, hindi nyo alam na katutubo kayo. Kayo mismo, hindi nyo sinusunod o ina-apply yung sinabi ni Gato Serizal. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Wala pong sisihan at hindi ko po kayo huhusgahan dahil 2022 lang po ako nagising na ako po ay katutubo. Sana po magising na po tayong lahat. Na lahat tayo katutubo. Sana po dumating na si Maharani. Baka po may mga kayo, may mga questions po kayo, magkwentuhan po tayo ngayon. Itag nyo po lahat ng gustong magtanong, naka-question and answer portion po tayo. So, habang hinihintay po si Maharani, gusto ko po isa inyong i-share kung ano sa tingin ko ang bawat isang tao o paano natin ito maaayos, paano natin sila matutulungan. Tulungan po muna natin si Dato Adlaw na malipat sa tribal court. So nananawagan po ako sa mga tribal judge dyan sa Surigao
At nananawagan po ako sa Moro National Liberation Front at sa lahat ng mga katutubo. Kapatid po natin ito. Huwag po muna nating husgahan kung tama o mali yung ginawa niya. Para sa akin po, itama po muna natin kung saan siya lilitisin at ipakilala na hindi bogus ang mga katutubo. Lahat tayo katutubo. Walang bogusan. Kayo mismo lang nakalimot. Sa totoo lang, mga pulis, di ba, mga public servants, lahat tayo katutubo. Kahit anong halo ng dugo natin, ako nga po, may halo na Espanyol, may halo na Chinese. Lahat po ng lahi sa mundo, pag-isipan nyo naman po mabuti, logic po ito eh. Gamitin rin po natin yung mga puso natin. Wala po tayong ibang pagtutubuan. Iba po ang citizen sa katutubo. Iba po ang tao sa citizen. Ang citizen, pasensya na, at sa akin na rin manggagaling, alipin. Filipino citizen ka man, American citizen ka man, Japanese citizen ka man, under ka ng batas ng sibil. Marami sa inyo satisfied sa pagpapatakbo ng civil system kahit saan man kayo sa mundo. Diba? E di dyan kayo. Suportahan nyo. May mga taong tulad natin na pinadala ng ating mga ninuno. Tayo rin naman ng ating mga ninuno. Nagpalit lang tayo ng mga damit. Diba? Para ipaalala na hindi lang Republic of the Philippines Incorporated ang gobyerno. Marami pong klaseng gobyerno. At merong pinamana sa atin ang ating mga ninuno. Yun po yung binubuhay. Okay? At pag-aralan nyo pong mabuti, hindi po person. Iba po ang person sa tao. Iba po ang free man sa tao. Person, legal entity yan. Na subordinate ng states, under ka. Under ka ng state.